Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post news fight. Title, gusto maging whistle blower si Cabral. Nakatanggap umano ng impormasyon si Batangas 1st District Representative Leandro Libeste na ginusto umanong maging state witness. Sana si dating DPWH Yusek Catalina Cabral kaugnay ng flood control scandal. Sabi ni Congressman Libeste, "This is what I was told. But I actually also received an official statement reportedly from her family." Ito sa interview niya sa Big Story ng One News. Ayon sa mambabatas, gusto raw noon ni Cabral na magsiwalat ng ilan pang impormasyon hinggil sa anomalya. Matatandaan ng pumanaw si Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Benguet. Isa siya sa dinadawit sa flood control scam. So, sa lahat ng mga nasangkot sa flood control scam, ang may pinakamaraming nalalaman, isa sa maraming nalalaman ay ito si dating Yusek Cabral. Kasi ang sentro ng korupsyon nasa DPWH. Kung ano, siya yung tawag dito. Dalawang level kasi yan eh. Level ng mambabatas and DPWH. Tapos dito sa baba nila, contractors. So ayon kay Mayor Magalong, ang may pakana sa lahat, mga mambabatas. At ang implementor ng mambabatas, yung gumagalaw, si Saldico. Okay. So sila yung nagmamaniobra sa mga pundo. So galing dito sa mambabatas, coordinate na nila sa DPWH para maipasok na, mai-insert na sa DPWH budget. Kaya dito, ang gumagawa, ang nakakalam sa lahat, si Yusek Cabral. Kung okay na dito, lulutuin ng lahat, pupunta na sa mga kontraktor. So, ang kontraktor, yan, gagalaw na. So, ganun yung nakita kong proseso. So, Saldico, nagsalita na siya, isiwalat na. So, sayang, gustong magsalita si Yusek Cabral. Ang tanong, bakit hindi nila itinuloy? Kung hindi pa natakot si Saldico sa kanyang buhay, kasi nalaman niya na itutumba siya, wais si Saldico, nagsalita na siya. Nung makita ni Saldico na siya na lang ang iipitin, mauta, idamay ko kayo. Kaya nagsalita siya. So hindi naman lahat ng sinasabi ni Saldico pinapaniwalaan ko, kaya lang karamihan sa kanyang mga pahayag nakikita ko totoo. Okay? So dito, pagkakataon na sana kung ang administrasyon, Pangulo dito kung totoo na ang Pangulo gusto niyang malaman ang katotohanan. Kung ako ang Pangulo, wala akong kinalaman dyan, talagang gagawa ko ng paraan para malalaman. So ito sana ay Saldico. Kailang problema si Saldico idinawit na siya paano kung idadawit din ni Yusek Cabral ang Pangulo?
Kasi, nandyan si dating DPWH Secretary Bunuan. Yan. Pinagkatiwalaan yan ng presidente. Alter ego ng presidente. Walang gagawin ng DPWH Secretary na hindi clear sa presidente. Ibig sabihin, itong ginagawa ni Yusek Cabral, alam ng DPWH Secretary. So, yun ang tanong ngayon. Bakit hindi nila pinayagan si Yusek Cabral na magsalita maging state witness? Oh, basa lang tayo sa mga comments, ha. Patrick Yu, there's a story of a young representative barging into Yusek's office and forcefully pulling documents from her hand. Sino kayo to? Lyrol Madisle, it doesn't matter whether or not you are a state witness or whistleblower or whatever. If you want to help this country to get rid of corruption, you just have to say the truth and nothing but the truth. Kailangan malaman. Pacifico Villaperde, dead men tell no lies. So, yan ang nakakalungkot ngayon. Hindi na siya magsasalita. Tapos yung cellphone niya, kumusta? O cellphone ba o laptop, gadgets? Sabi ni Congressman Libeste, nandyan sa cellphone or laptop yung mga pangalan ng mga proponents. Yun na lang ang hinihintay na lalabas, para malaman natin itong mga kongresista, yung kanilang project. Tinatago. Kahit itong 2026, meron pa rin insertion sa DPWH. Tinahamon ni Congressman Toby Chanco ang House leadership for the sake of transparency. Pwede ba ilabas nyo? Wala. Dead ma. Ayaw nilang ilabas. So, wala na. To me, wala na akong aasahan sa administrasyon ito. Yung accountability, transparency, kung graduhan ko, zero. House of Representative and Executive Department. Mas believe ako sa mga senador. Saludo ako sa mga senador. Alam ko, marami sa mga senador ayaw ng insertion. Dito lang sa Kamara at saka sa Executive, wala pa rin. Wala akong nakikitang transparency, accountability sa kanila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video nito.